2 weeks ago, sinabi ng Pangulo meron tayong 50 to 60 days buffer stocks. 2 weeks ago, approximately, 2 weeks ago ay 14 days. So, ibig sabihin ni Marcoleta, nung nagsimula tong digmaan ngayon, nung inassassinate yung si Khamenei, meron daw tayong 50 to 60 days. So, 2 buwan na buffer stock. Hindi po natin inimbento yan. Hindi yan inimbento ni Marcoleta. Kinukot niya si BBM. Ang tanong, 2 weeks pa lang nakaraan, bakit bigla naging 110 yung presyohan? Mr. President, kung ano-ano po ang mga pinagsasabi ninyo, kung ano-ano pinagsasabi ni Claire Castro, may sinasabi pang maagap kayo o kung ano mang katarantaduhan. Opo, katarantaduhan na yung mga, lahat ng pinagsasabi niyan, katarantaduhan na lahat eh. Meron tayong 50 to 60 days buffer stocks. Ibig sabihin, 2 buwan. Wala pa pong 1 buwan yung gera. So, 2 buwan po, ang sinasabi ko po, kung ngayon kayo bibili ng langis, talagang mahal. Di po ba? Mahal po. Meron tayong 50 to 60 days eh. Hindi po ba natin kaya bilang gobyerno? Hindi, Mr. President, bibigyan pa kayo ng emergency powers para mapababa. Eto na po, automatic. Ano sabi ni Marcoleta? Sabi mo may 60 days, 50 to 60 days na buffer stock. Dapat po yan ang pinagbabatayan natin ng pagbebenta. Ngayon, after po ng 50 to 60 days, at tuloy-tuloy pa rin po ang mataas na presyo, dun pa lang po dapat tumataas yung presyo na binibenta sa atin. Bakit hindi po natin sinisita yung mga nananamantala ng mga gasoline stations? Yung mga may-ari po ng mga Petron, etc. Ano po yan? Dikta ng merkado, sabi ni Marcoleta. Tuloy natin. Dikta ng merkado, dikta ng kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati at pagpasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Ito pa isa na hindi ko po naiisip. Ipakita nyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf. Para lang ako maniwala na kailangan itaas mo ng 110 pesos. Katulad po niyan, sa Taiwan, 50 pesos lang po. Ano po pagkakaiba ng Taiwan at Pilipinas? May sarili rin banlangis yung Taiwan na umaangkat din. Alam nyo, Luis Tro, hindi ko sinabi huwag kayong mag-imbestiga. Pwede ba? 1 buwan, magpahinga kayo muna. Sabihin nyo, postpone muna natin to. Imbestigahan natin itong mga oil companies. Bakit po walang sumisita dito sa mga lintik na oil companies na to? Bakit po tayo pinakamataas? Sabi po, may 50 to 60 days buffer stock. Bakit po hindi natin makontrol? Oil deregulation? Presidente ka po ng Pilipinas, pag meron pong mga ganito emergency situation, pwede po yan lahat pigilan. Or, mag-imbestiga kayo sa HOR. Mag-imbestiga kayo sa Senado. Mag-imbestiga. Wala ka naman kayong gagawin iba. Wala kayong gagawin, huwag kayong gumawa ng batas. Putang mga batas yan, dami-dami. Anti-dynasty law, anti-dynasty law. Noon ko pa pinupuna yan. Wala pa po tong krisis. Wala pang krisis. Noon ko pa sinasabi, bakit ba kayo gumagawa pa ng batas? Mag-imbestiga tayo ng mga magnanakaw. Gumawa man kayo ng batas. Kasi ang gusto nila, ang solusyon sa mga pagnanakaw, wala pa po tong krisis sa langis, hindi pa po nagbobombahan.
ang gusto nilang mangyari, ang solusyon nila, kadena lo. Hindi nga namin alam kung ano yung lintik na kadena lo na yan. Kadena. Ikadena mo pagmumukha mo, Bam Aquino, mga salot kayong mga lipunan, kayong mga Aquino, Marcos, Romualdez. Gawa tayo ng batas, kadena lo. Gawa tayo ng batas, anti-dynasty lo. Ang problema natin, may batas na tayo laban sa pagnanakaw. Meron nga tayong anti-graft and corruption. Meron pa tayong ano yung pagnanakaw ng malakihan? Anti-plunder. Ano pa bang batas ang gusto nyo? Nilalabag nga nila yung batas ng anti-plunder at anti-graft and corruption eh. Ang problema natin, nilalabag yung batas. Ang solusyon nyo, gumawa tayo ng batas. Para saan? Para labagin pa rin nila. Ang kinakailangan natin, papanagutin sila. Sabi ko yan noon. O ngayon, fixated sila. Gawa tayo ng batas, anti-dynasty. Nung nakagawa ng anti-dynasty law, putang ina, niloloko nyo kami. Paano kayo hindi niloloko? Noon ko pa rin po sinabi yan. Anong klaseng anti-dynasty law ang magagawa ng anak ng presidente? Ang author. Anak ng presidente ang author. Anak ng presidente na may tiyahin na senador. May mga pinsang gobernador. May mga tsuhin na mayor. Yun ang author. Si D, tsaka si D. Sabi ko sa simula pa lang eh. Hinintay nyo pa na makagawa ng batas si Sandro Marcos tsaka si Speaker D para maunawaan nyo anong klase itong ginawa nyong batas. Sinabi kong nanganon eh. Paano gagawa ng batas yan? Masyado kayong fixated sa paggawa ng batas. Nung nagawa na yung batas, aba, kalukuhan pala tong batas na ginawa nyo. Opo, meron na pong batas, bawal magnakaw. Ano problema natin? Nagnanakaw sila. Hindi nila iniintindi na may batas. Kaya nga sabi ko, tigilan nyo na yung kagagawa ng batas muna. Ano tayo, kadena lo. Ito, anti-smoking, lahat kayo, mga... Bakit? Nilalabag nga ng mga magnanakaw yung batas eh. Tapos gagawa kayo ng batas para maiwasan ng pagnanakaw. Meron na pong batas laban sa pagnanakaw. Nilalabag nila. So, sabi ko, ang suggestion ko, kalimutan nyo na yung paggawa muna ng batas. Lahat kayo tumutok, paano nyo papanagutin yung mga magnanakaw? Para natin panagutin ng mga magnanakaw, magtayo tayo ng ICI. O ICI, yan na raw. Kalagitnaan pa lang, nagsabi na, wala palang ngipin ng ICI. Gawa tayo ng batas para magkaroon ng ngipin ng ICI. Asan na yung batas, Tito Soto, na bibigyan nyo ng ngipin yung ICI? Wala na kasi binuwag na yung ICI. Nag-aaksaya kayo ng panahon, pera ng taong bayan para gumawa ng mga walang katotorang bagay. Simple lang po ang gawin ninyo. Araw-arawin nyo yan. Imbestigahan nyo yung mga magnanakaw. Ngayon na naman, eto na naman tayo. Ano na naman sasabihin ninyo? Impeachment ni BP Sara, kinakailangan may managot. Puta, habang yung mga tao natin namumblema, ang taas ng presyo, sabi ni Marcoleta, meron palang buffer stock tayo na 50 to 60 days. Isalang nyo yung mga magnanakaw na mga may-ari ng gasolinahan. Imbestigahan mo, Luistro, Terry Redon, sino pa ba maingay dyan? Yung Lawrence
Defensor, Laila de Lima, Tabingi, Jokno. Bakit wala nagre-raise sa inyo na bakit hindi natin questionin yung mga may-ari ng Petron, may-ari ng Shell, may-ari? Bakit may buffer stock tayo? Bakit nagtaas kagad? Bakit ayaw ninyo? Ayaw nyo eto muna unahin. Wala kasi silang pakialam talaga sa taong bayan. Ano ba namang sa kanila kung magtaas ng presyo ng gasolina? May pakialam ba kami niyan? Mayaman kami. Sangkatutak ang maleta namin. Bagsak ang piso. Dito muna tayo lahat. Lahat ng matatalino. Tawagin ng kung anong komite yan. Halika kayo rito mga taga BSP, Bangko Sentral. Kayong Finance Committee ng Finance, Secretary ng Finance, yung pumalit kay Recto, halika kayo. Mag-usap-usap tayo. Paano natin lalabanan itong pagbagsak ng piso? Krisis na ngayon eh. Uunahin nyo pa yan. Bakit sinabi ba na wag nang pakialaman yan kay BP Sara? O eto pa ang isa. Sabi nyo, sige, patulan muna natin sila. Sabi ninyo, sufficient in form and substance. Sa Tagalog, sapat na ang forma at ang sustansya. Parang gatas ng ina yung yung impeachment ninyo. Yung lahat ng impeachment complaint sapat na. Parang gatas ng ina, yung wala nang ibang kailangan, sapat nga eh. Bakit pa kayo magkakaroon pa ng mga mini trial? Itigil niyo yung mini trial, ipasa niyo na yan sa Senado. Kung gusto nyo matuloy, ipasa nyo na sa Senado. Ay, hindi pa natin pwede ipasa. Bakit hindi pwede? Eh, wala pa kaming ebidensya. Di, basura nyo. Kung walang ebidensya, ibasura. Kung may ebidensya, ipasa sa Senado. Huwag nyong gawin na fishing expedition. Kasi masasayang lang. Bakit? Bakit po masasayang lang? Masasayang lang yan kasi ilalapit yan ni BP Sara sa Supreme Court dahil wala naman kayong ebidensya, ginagawa ninyong, ang question dyan ni BP Sara, legal ba ang mini trial ni Luistro? Kung illegal yan, basura na naman yan. Di ba? Sige. Bakit hindi itong sinasabi ni Marcoleta ang imbestigahan nyo? Sa Senado, wala na tayong maasahan dyan. Pucha, harap-harapan na nga, sabi ni Ping Lacson. We will go where the evidence will lead us. Kusa nang lumalapit sa kanyang ebidensya. May picture, may video, mayroong nagpapatunay. Hindi na po si Gutesa lang. 18 ang nagko-corroborate na sila'y nag-deliver ng mga pera. Nag-deliver ng mga basura. 18 katao. Pang-19 si Gutesa. Ayaw pa rin ni Ping na mag-imbestiga. Ping, kumusta na investigasyon? Okay. Ang tanong, bakit tumaas ang presyo kung meron tayong 50 to 60 days buffer stock? Sasabihin ng mga pilosopong may-ari ng gasolinan, alam nga namang ipaubos namin yan. Siyempre, kung bumili na kami, ibabatay. Ay, hindi po ganun. Hindi po dapat ganun. Dapat yung presyo pa rin ng 50 to 60. Paano kung biglang magbaba na, mataas na namin binili? O di, babaan yung presyo.
Ang dami nyo nang kinita sa amin. Mga lintik kayo. Lahat sakripisyo sa mga mahihirap. Lahat sakripisyo. Yung mga maglalangis, walang sakripisyo. Nakakita pa po. Nakakita pa po ang gobyerno ng katwiran. Ito po nakakagalit eh. Imbes po na makatulong po talaga. Ito pa po ang narinig ko na galit ako kanina. Ang sabi ng pamahalaan, ibebenta na nila yung mga asset natin para makabili ng langis. Bakit? Meron ba tayong gasolinahan na pag-aari ng gobyerno? Bakit tayo ang bibili ng langis? Bilang gobyerno, ang titiyakin lang dapat natin, makakabili yung mga maglalangis natin, kakausap tayo ng mga bansa na very willing silang magbenta ng murang langis. Para po, yung mga gasolinahan dito, mura nilang mabibenta. Yun lang po. Bakit nyo kakatwiranan na magbebenta kayo ng mga asset na naman natin na pambili nyo ng langis? Hindi po tayo bibili ng langis. Pag sinabi pong Pilipinas, bibili ng langis, ibig lang po sabihin nun, makikipag-negotiate lang po tayo sa mga China, iba pa, para bentahan po yung mga gasolinahan natin dito. Wala po tayong pag-aari ng gasolinahan. Binenta na natin yung Petron. Naintindihan nyo yung Petron, wala na sa atin yan. Crazy, kaya hindi tumataas presyo sa inyo. China kayo. Tuloy-tuloy lang yung China kasi sila lang yung pinapayagan sa Hormuz.